Morning, 7:30 AM, January 3, 2025. So, nandito tayo pa rin sa Dolphin Motel. Kalising lang namin. Plan for today is magdadrive tayo way up north going to Cape Reina. Approximately mga 2.5 hours drive, I think, going there. And then, tomorrow, drive tayo Fangaray. Then yung last stop natin. And doon tayo mag-celebrate ng birthday ni Faye. Check out dito is 10 AM. Mag-breakfast lang kami, then alis na. Let's go. Ayan, si Ty din. Head cook, head chef. Ayun no, durog na. Ay, head chef din naman ako Head sinigang. Head sinigang pa. Ano lang ako. Breakfast natin. Si Andre. Hi Andre, pakilala muna kita. Si Andre. Say hi. Hi. Pagkatapos mag-umagahan ay pansamantala muna tayong umalis ng Paiya at sinimulan na ang ating biyahe for 2 hours and 50 minutes o more or less 213 kilometers papunta ng north at pinakatoktok ng New Zealand. At the roundabout, take the second exit on State Highway 10. Sa mga ganitong biyahe, mainam din gawing libangan ang isa sa mga paborito nating mga Pinoy, ang mag-videoke. Carpool karaoke. Ay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. And it feels so right, maybe this time. Maybe this... Ala, umulan. Girl, take my hand, together we will run on the wings of love. Lalong dumili. May dilim ang kalangitan ah. Lakas tuloy ng ulan, nagkakataan kasi. Inuna na tayo, sana pagdating natin ng Cape Reina, araw pa rin para maganda yung experience natin. Kanina sobrang lakas, buti humina ng konti. 12:05, 89 kilometers pa yung tatakbuhin natin. Good thing, umaraw na naman. Sana pagdating sa Cape Reina, pagdating natin doon. Okay, ito yung para ma-enjoy natin. Itayin natin doon 116. Okay, let's go. Hindi ko akalain ganito. Lalo ko puro straight lang. Uusok, no? Hindi, yung kalye. May part na usok. Ayun, no? Ito siya sabi ni Jim the Beach. Ah, ito. Tapu-tapu. Tapu-taputa. Pero parang pababa. Uy, tignan mo yung Grabe to. adventure. 2 minutes na nakalayo dito. Ang dami sakyan doon, no? Dulo, ayun, no? Sa taas. Uy, ang ganda, mami, oh. Ito muna tayo dito. Oh, ang ganda. Next stop over muna tayo para pakita ko sa inyo yung magandang view.
go. Paradise. Hello, Dad. Hi, girls. Ayos ba? Ang ganda. Hindi ko kalain. Nasa taas pala halos ng bundok yun. Okay, play nga. So, meron pa saan parking. Kaso ang dami tao. Mukhang loaded ng tao. So, ito po na. So nandito na tayo sa Cape Reinga. Ito ang pinakadulo ng New Zealand. May lighthouse dito, so maglalakad tayo punta doon. So yun yung lighthouse. Mula parking lot ay may almost 300 meters o halos 10 minutes na lakarin bago marating ang Cape Reinga Lighthouse. Patagandaanan kaya pwede sa lahat ng edad. Perfect ito para sa chill na family walk habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Kaya ayos lang na huwag madaliin ang paglalakad at magpahinga sandali kung kinakailangan. May access din para sa mga wheelchairs at strollers. Pero keep in mind na may mga bahagi ng daan na medyo paahon at pakurba. Sa pinasukan natin, may konting lakad papunta doon mismo sa lighthouse. Medyo maraming tao ngayon. Para tayong namamanata. That went up? Ganda rito. You're right. Yan. Ganda. Matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng North Island ng New Zealand ay ang Cape Reinga, isang lugar na kilala sa kamanghamanghang tanawin at deep cultural significance. Dito nagtatagpo ang dalawang karagatan, ang Tasman Sea at ang Pacific Ocean. Ang Cape Reinga ay sagrado at napakahalaga sa kulturang Maori. Ayon sa tradisyon, ito ay ang lugar ng pagtalon ng mga espiritu. Pinaniniwalaan na dito dumaraan ang mga kaluluwa ng yumao upang bumalik sa kanilang pinagmulan at ng kanilang mga ninuno. Isa sa pangunahing destinasyon ng mga turista at lokal ay ang Cape Reinga Lighthouse. Itinayo noong 1941 bilang gabay sa mga barkong naglalayag. Pinamamahalaan ito noon ng mga bantay dagat bago naging automated noong 1987. Sa Pilipinas, maiahambing ito sa Cape Boheador Lighthouse ng Ilocos Norte. Ang Cape Reinga ay hindi lamang isang magandang tanawin ng kalikasan, kundi isang buhay na alaala ng kasaysayan at espiritual na paniniwala ng mga tao ng New Zealand. Dito ang hangin ay parang bulong ng kalikasan, yung dagat parang walang hangganan, at ang bawat alon may kwento ng bagong simula. Sa ating mga Pilipino, pinaniniwalaan natin na tayo ay aakyat sa tahanan ng ating lumikha. Katulad ng mga Maori, bagamat magkaibang pamamaraan pero pareho ng layunin at paniniwala na sa huli tayo ay babalik din kung saan tayo nagsimula. And we're back dito sa Paihia. So dito naman tayo mag-spend ng gabi. Kung kahapon doon tayo naka-check-in across the street, John Dolphin Motel. Tingin naman dito tayo sa Arangi Tui Motel. So sa unit number 3 tayo naka-check-in. Family room din siya. Habang di pa magulo, tour ko muna kayo. Pagpasok, meron na kaagad dito one bed. Ito, pull out. Pull out bed siya. May electric fans. May table tayo dito for family. 2 rooms bale. Then, dito yung first bedroom. Medyo magulo na. So ito. Yan siya. So merong fan. Merong dalawang lampshades. Then, mirror, meron mga folding beds, and then merong TV, and then dito, hi girls, another bedroom with wardrobe,
beddings, then yan. Fan, then meron din kitchen, mini kitchen. May microwave, may ref, may sink, and then meron ditong induction cooker. Electric induction cooker. Then may bathroom and toilet, sink, toilet, and then shower. Sa likod, sa backyard naman, sabi ng may-ari, please feel free to help yourself to the barbecue area. It's a communal area. Please clean after you. So, sa likod, is a communal area. Merong bench, then barbecue, and then trampoline. Dito tayo matutulog ngayon, and then tomorrow, pupunta tayo ng Fangaray. Doon ang last stop natin, and doon tayo mag-celebrate ng birthday ni Fame! Happy birthday, Fame, for tomorrow! Doon tayo mag-celebrate ng birthday ni Faye! Yay! Tara, sama kayo. Let's go! Pero bago ang lahat, ipagtatapat sinta. Mahal kita, Cecilios Vendetta.